KCP reunites with LeBron? Mga kabakits, habang akala ng marami ay tapos na ang pinakamalaking galaw ng NBA free agency, mukhang maisa na namang malaking update ang Philadelphia 76ers. At kung opisyal itong matutuloy, mas lalalim pa ang roster ng team na pinag-uusapan ngayon ng buong NBA. Kung akala nyo sapat na sina LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey at Jaylen Brown, mukhang maisa pang veteranong champion na gustong sumali sa kanila. Ayon sa pinakahuling ulat, si Kentavious Caldwell-Pope o mas kilala bilang KCP ay inaasang pipirma sa Philadelphia 76ers matapos makipagkasundo sa Memphis Grizzlies para sa buyout ng kanyang kontrata. Kapag opisyal na siyang nag-clear ng waivers, plano niyang pumirma ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $3.9 million. Kung bakit malaking balita ito? Dahil hindi lang basta role player si KCP. Isa siyang two-time NBA champion at isa sa pinakarespetadong 3-and-D players sa liga. Kilala siya sa matinding depensa, consistency sa 3-point shooting, kakayahang bantayan ng pinakamahusay na perimeter scorers. At higit sa lahat, hindi na bago ang chemistry nila ni LeBron. Magkasama silang nanalo ng NBA Championship noong 2020 sa LA Lakers. Alam na ni KCP kung paano maglaro sa tabi ni LeBron, kaya hindi na siya mangangapa kung matutuloy ang reunion nila sa Philadelphia. Para sa akin, ito ang klase ng signing na hindi na laging nasa headlines pero napakahalaga pagdating ng playoffs. Hindi kailangan ng Sixers ng isa pang player na kukuha ng 20 shots kada laro. Ang kailangan nila ay isang veterano na kayang depensahan ang kalaban, tumira ng open 3 at gumawa ng maliliit na bagay na kadalasang hindi napapansin sa box score. Kaya kapag nasa loob ng court sina LeBron, Embiid, Maxey, Jaylen Brown at KCP, halos lahat ng posisyon ay may depensa at shooting. Iyan ang dahilan kung bakit maraming analyst ang naniniwalang mas lumalalim pa ang championship chances ng Philadelphia. Kaya mga kabakits, kung magiging official nga ang pagdating ni KCP sa Philadelphia, sapat na ba ito para masabing sila na ang pinakamalakas na team sa NBA? O may kulang pa rin para manalo ng championship? Comment down below ang opinion nyo. Ngayong off-season, sunod-sunod ang naging galaw ng Lakers. Nakuha nila si Walker Kessler para palakasin ang rim protection. Tinagdag si Colin Sexton bilang agresibong scorer at playmaker, habang silang Quentin Grimes, Matisse Thybulle, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili at Ziaire Williams ay nagbibigay ng mas malalim na rotation para kay Coach JJ Redick. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng additions nila ay may isang layunin, mas batang roster, mas athletic, at mas kayang dumepensa sa mga defensive transition. Para sa akin, ito ang tamang direksyon ng Lakers. Oo, walang player na kayang palitan ng impact ni LeBron James. Pero sa modern NBA, hindi sapat ang isang superstar kung kulang ka ng depth. Kaya imbes na isang malaking pangalan, ang mas pinipili nilang kumuha ng maraming quality role players na suwak sa sistema ni Luka Doncic. Isa sa pinakamalagang addition ay si Walker Kessler. Ilang taon ding problema ng Lakers ang rim protection at rebounding. Ngayon, may tunay na interior defender na sila. Samantala, si Matisse Thybulle ay nagbibigay ng elite perimeter defense, habang si Colin Sexton naman ay maaaring magbiging instant offense mula sa backcourt. Napansin nyo, hindi flashy ang off-season ng Lakers, pero minsan ang championship teams ay hindi nabubuo sa isang blockbuster trade. Nabubuo sila sa tamang role players. Kaya mga kabakits, anong sasabi nyo sa bagong direksyon ng Lakers? Mas maganda ba ang balanced roster na ito kaysa umasa sa isang superstar o kailangan pa rin nila ng isa pang malaking pangalan bago magsimula ang season? Ang Atlanta Hawks naman ay ang isang team na halos walang ingay pero maaaring isa sa pinakamalaking panalo ngayong offseason. Pinalakas ng Hawks ang kanilang roster sa pamamagitan ng pagdagdag ng elite defender na si Luguentz Dort, habang nagdagdagan din sila ng shooters at young depth gaya ni Aaron Wiggins, Devin Carter at rookie point guard Ryan Lambert. Ang layunin ay malinaw, palakasin ang depensa, dagdagan ng shooting at bigyan ng mas maraming suporta ang kanilang core. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng additions nila ay mga players na kayang maglaro kahit walang hawak na bola. Hindi nila kailangan maging pangunahing scorer para magkaroon ng malaking impact sa laro. Para sa akin, isa ito sa pinaka-underrated na offseason ng buong NBA. Bakit? Hindi dahil lahat ng championship contenders ay kailangan gumawa ng blockbuster trade. Minsan mas mahalaga ang 4 o 5 quality role players kaysa sa isang superstar.
Malaking bagay ang pagdating ni Lugenstort. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defender sa NBA at kayang madayan ang pinakamalakas ng guards at wings gabi-gabi. Samahan pa ng mas malalim na bench, mas maraming options ngayon ang Hawks sa magkabilang dulo ng court. Hindi sila ang pinakamalaking headline ngayong off-season pero huwag kayong magugulat kung isa sila sa mga pinakamahirap talunin sa Eastern Conference. Kaya kung ikaw ang coach, mas gustuin mo ba ang isang superstar o apat na quality role players na swak sa sistema mo? Kaya mga kabakits, tingin nyo ba underrated ang Atlanta Hawks ngayong offseason o may ibang team na mas tahimik pero mas maganda ang naging galaw? Comment down below ang opinion nyo.